Tapos, ang maganda kasi sa na-assignan ko rin noon sa BGMP na ako, provincial setup siya eh. Provincial jail setup siya. Hindi siya city jail. Yung provincial jail, yung mga preso namin doon is, ano ba, more of murders eh. Murder. Pero sa atin, ang kagandahan, hindi kagandahan na, i-qualify ko lang, ang kagandahan ng mga may kasong murder, ano sila, yung maganda silang kausap. Silang kausap na seryoso silang kausap, na kung ano yung kailangang ikausap mo sa kanila, yun lang. Tapos yung iba yung murder natin sa Pilipinas kaysa murder sa US eh. Yan. Nagkaroon ng murder dito. Nagkaroon ng mga kasong murder. Parang pathologic eh. Kasi atin naman, out of necessity, nag-agawan ng lupa. Agawin mo yung lupa ko. Siyempre, may mangyayari sa'yo. Yun ang nangyayari sa atin. Pero dito, kasi nga sa Amerika, nandito na lahat eh. May supply ka na, may pagkain ka, may nasa shelter ka, may damit ka, yung basic needs mo. Pero magpapatay ka pa rin. Yun ang medyo delikado dito sa US na murder eh. Yun nga, parang mentally ill talaga. Doon sa atin, out of poverty lang talaga eh. Normal na mga tao, kaya lang na salat lang sa buhay. Tapos, aagawin mo ba naman yung lupa ko na binigay, na para sa akin, na binigay ng tatay ko sa akin, na sinasaka pa ng buong pamilya namin. Aagawin mo, kakarating mo lang. Hindi papatayin kita. Yun yung murder sa atin. Yun yung murder sa atin. Kumbaga, mas malinaw yung, let's say, yung reason nila sa paggawa ng deed na yon. Tsaka yung mga taong, let's say, nabaliwala nga ng lipunan, ganyan. Kaysa sa US na parang unpredictable di mo talaga alam yung motivation nila. No? Tama. Oo, tama. Palagay ko lang kung may mga abogado yung mga yun, salat yung public attorney's office naman natin, hindi naman ganun ka push eh. Hindi ko sinasabing hindi magagaling Kaya lang, napupuno din naman sila ng kasong hawakan nila eh. Kaya yung mga presong ganun, pwede namang mailabas yun eh kung may mga may mga magaling lang na abogado. Makakalabas sana yung mga yun eh. Kaya yun, yung exposure ko doon, yun nga, dahil sa provincial jail ako, less ang drugs noon na exposure ko eh. Pero ang memorable na interaction sa isang preso, parang sabihin na natin kwentong preso. Yung memorable mong kwentong preso? Kasi 6 na taon din ako doon na jail nurse ako meron doon preso galing siya ng mountain area din ng Negros. Yung kwento doon sa kanya, pinatay niya may pinatay siya. Nagkasakit siya sa tiyan na ang sa kanya is kailangan ng operahan yung tiyan niya. Nagka-cancer na daw. Tapos pero hindi siya mamatay-matay. Ang mga preso naman doon, di ba, may maraming superstition. Ang belief, ang paniniwala doon na maranhig siya. Ang maranhig, yung may bato kang lulukin, tapos habang hindi mo naibibigay yung bato, hindi ka mamamatay. Ganun yung paniniwalang maranhig. Makailang beses na rin kaming pumunta ng ospital. Nabubuhay talaga. Ang liit-liit na ni Kuya Ang liit-liit. Siyempre ako din bilang nag-iisang nurse lang ako dun Napapagod na rin ako sa kakadala sa kanya, di ba? Kakadala sa kanya sa ospital. Pinipressure pa ako ng warden ko na yung pa-joke din naman. Kailan ba maano yan? Kasi gagastos din naman kayo yung team nyo bilang BGMP. Gagastos din kayo ng tao dun Papadala sa ospital. Alam nyo namang hindi siya tatakas. Pero due to protocol at duty nyo, kailangan may tao talaga doon kasi may preso kayo doon na hospital. Ayun na pagod na ang lahat. Tapos umuulan noon umuulan, tamang-tama umuulan. Tapos nailagay siya sa TB area. May TB, hindi na may history ng TB yun Tapos may sakit ng may sakit sa tiyan, may cancer sa tiyan na yung pinaglagyan sa kanya, TB section. Daming TB, daming umuubo. Parang nairita na rin ako, Kompleto naman ako sa gamit.
Ah, Sabi ko, parang joke lang naman sa akin na sabi ko sa preso ko, kay kuya, sabi ko, ibigay mo na kasi yung bato. Kinanyan ko. Kinanyan ko sabi si niya. kuya. Sabi niya. Kuya, Sabi niya. kuya, ibigay mo na kasi yung bato. Parang masaya si kuya. Kumakain siya. Tinignan niya akong ganyan, no? Tinignan niya akong ganyan, no? Pagtingin niya sa akin, Sir, walang gustong tumanggap. Puta! Walang gustong tumanggap. Ibig sabihin, totoong marinig ka. Totoo. Legit pala, legit. Totoo ang chismis. Nilingon ako ni kuya eh. Hindi pa nilulok yung kanin, no? Nilingon ako. Paglingon ganyan, wala pa kasing tumatanggap, sir. Oo. In-offer sa'yo, sir. In-offer sa'yo. Hindi. Basta yun lang yung sagot. Buti na lang, hindi pa in-offer. May update ka pa ba sa pasyente na to? Wala may update ka pa ba? Siguro Vince namatay na rin kasi naibigay na rin yung bato. Baka naibigay na. Sa uli, wala na siya. Naipasa na. Naipasa na rin yung bato. Alam na rin, yun na yung gino-joke sa kanya eh. Na habang wala pa siyang sakit. Gino-joke na rin sa kanya yun na noon, hindi talaga siya sumasagot. Kaya parang seryoso talaga. Nung sinagot niya ako, Kung in-offer sa'yo, tatanggapin mo? Baka sabihin ko sa doktor, patayin nyo na to. Baka may pagtuso kayo dito. Doon naman tayo sa experience mo dyan, sir, sa sa dito US. sa US. Anong difference? Anong differences? Coming from BJMP dito sa Pilipinas, tapos going there sa prison sa US as a nurse. Sa culture, kahit hindi microcosm kasi, ang preso natin, our prison is a microcosm of what is really happening outside. Kung anong buhay sa loob ng kulungan, ganun din yan sa labas. Ano mo lang, lakihin mo lang. Like for example, pag maraming droga sa loob, yung kunwari may nag-withdrawal, sa labas, mas marami. Kumbaga itong maliit, kung dito mo study, mas maliit dito, pero parang ganun pa rin. Palakihin mo lang, yan ang nangyayari sa labas. Ngayon, dito sa experience dito sa US, ang pinagkaiba dito, katulad din natin, passive tayong mga Pilipino, ang kulungan natin, ang mga preso natin is passive din. Hindi nagre-reklamo. Yung mga napipreso naman dito sa US, talaga nila yung rights nila. Kasi yung sa labas, yung practice nila na may right akong ganito, may right akong ganito. Kung sa loob din naman ng prison, parang may right din akong ganito, may right din akong ganito. Kaya lang, dahil yun nga ang paniniwala nila na naaabuso din ang basic services dahil sa sobrang paniniwala nila sa right nila. Yung may right akong ganito, ba't walang ganito? Katulad niyan. For example, may brace. Walang brace nga sa Pilipinas. Dito, libre. Tablet. May tablet every prisoner dito. US. Siyempre, walang tablet. Wala nga tablet yung tao sa labas eh. May tablet na yung preso sa loob. Pero dito, yun. Totoo yan. Iba, no? Buti pa sila may tablet. Iba. Tapos may tablet nga dito yung mga preso. Tapos parang siyempre malaki ang ulo ng mga, para sa akin malaki ang ulo ng mga preso dito na talagang magde-demand talaga na ba't di mo binigay to, ba't di mo binigay to. Sa atin naman sa Pilipinas, wala lang eh. Kung wala, katulad din ng kultura natin, nakukontento naman tayo na wala. Pero dito, di pwedeng wala. Yung walang sagot natin, hindi pwede makakasuhan tayong mga nasa medical field kung wala kang maibibigay or wala kang referral sa kung sino man ang makapagbibigay. Katulad ng wrist brace. Nakikita mo nang parang hindi naman talaga urgent na magkaroon ng wrist brace eh. Brace lang naman yan eh. Kaya lang nasa order niya na may kailangan niya ng wrist brace. Kailangan mong i-refer yan sa medical assistant or kailangan mong hanapan talaga yan ng
na kung titingnan yung documentation mo ay may ginawa ka talaga na para maibigay mo yung wrist brace mo, yung wrist brace niya. Sa atin naman, bigyan mo lang ng sling dyan. Sa atin naman may ano ka ba dyan? May yelo ka ba dyan? Lagyan mo muna ng yelo para di sumakit. Yung yung paglalaban nila sa rights nila dito, sa nakikita ko, parang inaabuso din nila. Masyado nyo nang nagtotolerate ang state and the whole US sa manpower. At saka uso ang kaso dito uso ang kasuhan dito Yung talagang yung lawyer nila nagre-represent talaga sa kanila, in which kung ma-apply yan sa Pilipinas, okay din naman kung may budget tayo na may ano ng lawyer. Kaya lang dito din naaabuso din yan. Kasi nga kung hindi sila mabigyan ng kahit konting nirereklamo nila sa lawyer, tapos yung lawyer din, kasi pera din naman yan ng lawyer kung manalo sila kinakaso din. Kaya nagiging part ng business ng mga lawyer dito yung kakulangan na hindi nyo na ibigay sa preso. Yung parang nagiging negosyo nila. Hindi mo lang maibigay yung ganito, in which hindi naman niya ikakamatay. Kaya lang sa record kailangan meron siya niyan. Kaso yan, pwede niyang ireklamo yan, tapos makakasuhan yung whole state prison. Yun, pabor naman sa atin, yung nangyayari sa Pilipinas, yung mga dalaw natin, papasok lang nakakapasok lang. Kasi nga, katulad din nangyayari sa labas, close-knit ang family as a Filipino. Sa prison system natin, talagang close-knit din na pwede silang magyakapan, pwede silang basta may bisita ka sa'yo. May bisita ka sa'yo yan. Pero dito, yung visitor din naman dito, nililimit din. Yun naman ang pabor sa atin. Sa Pilipinas, yung visitor, basta may bisita ka, pasok yan. Pero dito, limitado ang bisita na kung ilan lang ang bisita, yun lang ang bisita. Yun naman ang parang nakikita ko na napapractice sa Pilipinas na maganda yung pagpasok ng mga bisita na kailangan din naman ng mga preso. Tapos yung pabor din sa atin na basta okay ang isang preso, nakakakuha siya ng mga gamit na matatalim. Kung okay siya, katulad yan, farming community yung pinanggalingan kong jail doon. Nakaka-farm ang mga nakaka-farm yung mga preso natin doon. Nakakapag-grow sila ng agricultural crops nila, pechay man o napapag-grow nila, at saka may gamit sila. May gamit silang mga fertilizer na gano'n. Nakakapag-spray din sila doon sa atin. Pero dito sa US, US setup, hindi pwede. Hindi talaga sila makakahawak ng mga patalim na yon, yung ginagamit sa farming, at hindi na inaalaw yung mga farming na yan. May inaalaw lang sila dito na kumbaga yung matatrabaho lang nila. Rest, hindi na pwede. Yung ganun. Yun may mga pagkakaiba. May pagkakaiba. Siyempre sa pagkain. Masarap talagang pagkain ng preso dito. Sarap ang pagkain ng preso dito kumpara sa pagkain ng mga preso natin. At saka yun, dalawa lang ang per cell dito, dalawa lang. May pa sila, may bed and bunks pa sila. Doon sa atin, ang per celda doon, ang dami na talaga. May 100 lang sa isang celda. Dito dalawa lang, parang hotel pa. Yun, may TV pa sila. Yun nga, may tablet pa. Yun, ganoon ang maraming at saka sa medical welfare naman nila. Tulad yan, 3 kaming RN, may 2 pang doktor. Sa isang yard lang yan. Doon sa Pilipinas, walang doktor, 1 lang ang nurse. Yung ganon, yun. Parang sa supply dito, marami talagang supply dito sa maraming yung tablet ba nila, iPad ba yan? Made in China sa sir, pero tablet talaga. Yung features niya, limited din naman yung features niya. Yung games niya, parang ine-edit. Kung baga, yun lang ang games. Tapos, pwedeng itap kung kakausap siya sa family niya.
Yung parang katulad nito, may nakikinig lang from the officers na mamomonitor nila. Kunwari, huhubad yung babae, hindi na pwede yun. Ma-off yun. Yung Galing, gano'n. May moderator. May moderator lang. Yung pag-uusapan nila, hindi party sa droga. Yung ano lang talaga ang pag-uusap. Hindi bastusan, yung gano'n. Tapos pag nasira pa yung tablet, di-demand yun kaagad na nasira na yung Isa tablet. pa. Ano talaga yun? Replacement. Matagal na ang 1 week. May replacement kaagad yun. Grabe ang privilege. May privilege pa talaga sila. Kaya lang. Ikaw ba sir, meron kang interesting na kwento sa preso dyan dito sa US? Oo. Minsan lang kasi hindi pa naman ako ganun katagalan dito. Pero yun lang, nakita ko lang si Justin Bieber na yung napabisita siya sa isang Justin Bieber talaga. Ganun pa si Justin Bieber. Yung Pero mabilis lang. Nagkukunwari ko rin hindi ko gusto eh. Pero pag ganyan lang ako eh. Parang interesado ka rin, ano? Makita eh. Pero yung action ko pag ganyan na Justin Bieber pala yun, no? Yung pag ganun. Kunwari ayaw kong papirma eh. tapos dumalaw siya sa parang ang malaking tao sa Hollywood eh na nakulong sa. Si Didi ba yan? Hindi, wala pa si Didi dito, si Weinstein wala pa rin dito eh. Pero okay. May na parang malilipat sila yata eh. Pero yung pinaka high profile na preso ko dito na nakita na yung may pinatay siyang kapatid ng presidente. Yun. Nakita ko na naging pasyente ko siya. Na-feature sa siya Yahoo. Sabi ko, Yahoo News. Headlines nung taong to. Nung pag-click ko, siya pala to. Na yun lang naman yung hindi kasi grabe ang action dito eh. Na katulad ng Pilipinas na masaya. Kaya masaya pa rin ang Pilipinas.